Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay napilitan na gumamit ang Lord Xian Ojong ng ipinagbabawal na teknik na Divine Reversal Blood Art. Matapos ay nagising na lamang ito sa kanyang malay nang tinatawag siya ng Grand Guardian, ngunit mayroon pa ding kaunting epekto ito sa katawan ng Lord Xian Ojong, kaya naman ay tinanong siya ng Grand Guardian kung maayos lang ba ito, dagdag nito na ang kanilang mga kalaban ay mukhang nagdesisyon ng magsipag-atrasan. Nagtataka naman dito ang Lord at napapatanong kung ano ang mga nangyari dahil hindi nito matindaan ang kahit na ano, nang bigla naman itong natigilan dahil sa may kung sino ang humawak sa kanyang braso, nang tignan naman niya ito ay nakita niya ang kanyang yumaong kapatid na si Qian Yujing. Sabi nito sa kanya nang may pag-aalala na masyado na naman nitong ginamit ang kanyang sarili, at ano ang gagawin nito kung sakali na mawalan ulit ito ng malay. Sabi pa nito na ang isang cult leader ay ang tao na gumawa ng kanyang cult, kaya naman ay hindi na dapat pa itong magbigay ng sobra na kinailangan pa niyang magbuwis ng kanyang buhay. Sa pagkakasabi nito ay ang lahat ng kanyang mga alaala sa kanyang nakaraan, pati na din ang sa kanyang minamahal na asawa ay unti-unti nang nawala. Nang bigla itong natigilan at sinabi na tama ito, dahil ang balanse ng demonic cult na ito, ay kailangan na maitama sa pamamagitan ng kanyang sarili at posisyon bilang isang lord ng heavenly demonic cult. Sa kasalukuyang nangyayari, ang Lord Xian Ojong ay unti-unti nang nagbabago ng anyo, at paulit-ulit na sinasabi na kailangan nitong isaayos ang balanse ng demonic cult. Sa nakikita naman ng mga council elder ay nagtataka ang mga ito, dahil ang mga mata ng Lord ay pulang-pula, at mukhang gagamitin nito ang Divine Blood Reversal Art sa lugar na ito. Masaya namang napapaisip dito ang taong nagpadala ng sound telepathy sa Lord, sabi nito na sulit ang pag-uudyok nito sa kanya, at magwala lamang ito at puntiryahin ang mga leader ng mga maliit na clan at pati na din ang mga pinuno ng mga natitirang 6 na main clan upang magawa nitong matapos ang kanyang gagawin, ngunit mas maganda kung mas mababaliw ito at magpadanak ng dugo sa lugar na ito. Sa nangyayaring pagbabago naman ng Lord Xian Ojong, ay kitang-kita ang lakas ng pressure na ipinapalabas nito at nagagawang mawasak ang mga nasa paligid. Nang matapos na ito sa ginagawa niyang pagbabago gamit ang Divine Blood Reversal Art ay bigla itong napasigaw, at nagpakawala ng isang napakalakas na kapangyarihan. Sa nangyari ay nababahala naman ang mga tao na nasa paligid dahil sa malalaking tipak ng bato ang paparating sa kanila. Kaya naman ay agad na sumigaw si Yuhun at sinasabihan ang mga ito na mag-iingat, matapos ay inutusan nito ang nanomachine na ipakita sa kanya ang posibleng mga babagsakan ng mga malalaking bato, kaya naman ay agad na ini-activate ng nanomachine ang function nito na damage prediction. Matapos ay agad nang kumilos si Yuhun ng napakabilis upang ang lahat ng mga bato na tumilapon sa kung saan-saan ay magawa nitong maiwasan. Sa dinaraanan nito ay may isang tao naman siyang nagawang mailigtas kaya naman ay agad din itong nagpasalamat sa kanya, kaya naman ay agad din itong sinabihan ni Yuhun na mabilis itong kumilos upang maghanap ng ligtas na lugar. Galit naman na sinasabi ni Lord Xian Ojong na ang lahat ng mga traidor sa demonic cult ay dito na niya papaslangan. Nang makalapit naman si Yuhun sa kinaroroonan ng Lord ay agad naman siya nitong inatake at mabuti na lamang at agad itong nakaiwas. Ngunit sa ginawa niyang iyon ay may nakita siyang paparating pa na malalaking tipak ng bato, kaya naman ay pinilit nito na makalusot sa mga makakasalubong niyang bato, at nang matapos na malagpasan ito, ay matagumpay siyang nakalapit sa kinatatayuan ng kanyang ama, at hinawakan ito sa kanyang ulo at dibdib. Mabilis na sinabi nito sa nanomachine na ngayon ay umpisahan na nila, na agad naman na sinang-ayunan ito ng nanomachine. Matapos ay nagpalabas si Yuhun ng malakas na electric shock sa kanyang mga kamay patungo sa kanyang ama na si Lord Xian Ojong. Sabi nito na ang kanyang kanang kamay ay bibigyan siya ng electric shock sa kanyang ulo, at ang kanyang kaliwang kamay ay para sa kanyang concessional vessel. Sa nangyayari ay napapasigaw naman dito ang Lord Xian Ojong dahil sa lakas ng dumadaloy na kuryente sa buo niyang katawan, hindi rin nagtagal ay natapos na si Yuhun sa ginagawa niyang ito. Nagkaroon ng matinding katahimikan sa loob ng Great Hall ng Lord's Palace, at ang lahat ng nakasaksi sa ginawang ito ni Qian Yuhun ay napanganga na lang sa pagkakamangha at matinding gulat.
Sa isip ng ating bida na masaya ito dahil sa nagawa niyang maanalisa ang transcript ng katawan ng Second Council Elder gamit ang MRI noong nakaraang gabi. Habang tinitignan niya ang kanyang ama ay naalala nito ang sinabi sa kanya ng Grand Guardian, sabi nito na hindi niya pa ito nasasabi pa kahit kanino, ngunit nagawa ng ama nito na si Lord Xian Ojong na protektahan siya ng madaming beses sa lugar na hindi nito makikita. Hanggang ngayon ay hindi pa din ito makapaniwala dahil hindi siya tinrato nito bilang isang talunan, ngunit nais lamang siyang protektahan ng mga ito, at narinig na nito ang buong katotohanan. Kaya naman ay bigla itong napatingin sa hindi kalayuan, at mabilis niya itong pinuntahan, bigla naman na nagulat ang isang tao na nasa loob ng Great Hall dahil sa pagtungo ni Yuhun sa kanyang harapan. Bigla itong sinakal ng ating bida, matapos ay tinanong niya ang pagkakakilanlan nito. Sa nangyari ay napapatanong naman siya kung paanong nagawa ng Vice Lord ang ganun kabilas na paglipat ng lugar, at sino ba talaga ang taong ito. Sa isip nito na ang Demonic Blood Reversal Art ay ginagawang mapigilan ang mga iba't ibang uri ng enerhiya kaya naman ay napapatanong ito kung bakit napakalakas pa din ng isang ito. Matapos ay hinigpitin pa ng ating bida ang pagkakasikal dito at inulit ang kanyang tanong, sumagot naman ito sa ating bida at sinabi na hindi nito alam kung ano ang tinutukoy sa kanya ng Vice Lord. Nang bigla naman na may sumagot na isang clan leader na ang taong iyon ay si Yobalwi ng Buju Sword Clan, sa isip naman ni Yuhun na mukhang ang Buju Sword Clan ay isang lihim na clan sa ilalim ng Demon Sword Clan. Matapos ay nagpadala naman dito si Qian Yuhun ng sound telepathy at sinabi nito na kung ang sabi ba niya sa Lord gamit ang sound telepathy na patayin ang lahat ng mga traidor sa harap nito at pugutan silang lahat ng kanilang mga ulo upang magawang maisaayos ang kanilang heavenly demonic cult, nagulat naman ito sa narinig mula kay Yuhun. Sabi pa nito na kung bakit parang nasepresa ito sa kanyang mga narinig, dahil sinabihan niya ito patungkol sa pagpaplano nila ng isang rebelyon at ngayon ay nagpapanggap ito na parang walang alam. Sa isip naman nito ay napapatanong siya kung totoo ba na naririnig nito ang lahat ng kanyang sinabi sa Lord kanina lamang, at napakadelikado kapag gumawa ito ng mali sa sitwasyon na ito, dahil ang kanyang plano ay malalantad, at hindi nito maaring malaman ang patungkol doon. Nang magsasalita naman ito, ay agad na hinigpitan ni Yuhun ang pagsikal dito at sinabihan na sino ang nagsabi sa kanya na malaya itong makakapagsalita. Sa isip nito na kailangan niyang may palabas sa loob ng palasyo ang mga kasamahan nito. Kaya naman ay nagpadala ito ng sound telepathy kay Brigade Leader Yu at sinabi na ang plano nila ay pumalpak. Napalingon naman si Yuhun sa isang banda habang pinapakinggan ang sinasabi nito na si Brigade Leader Yu at ang Vice Lord Xian Yuhun ay dapat nang mamatay, at sa ngayon ay kailangan muna niyang linisin ang lugar na ito at umatras. Sa kabilang banda naman ay nakikipaglaban si Brigade Leader Yu at sinasabi nito na maari na siyang matalo. Sa pagkarinig nito ay agad na kumawala ito sa kamay ng Vice Lord gamit ang malakas nitong pressure. Sabi dito ni Yuhun na nakita naman nito ang ginawa niya sa Lord kaya naman ang Demonic Blood Reversal Art ay hindi gagana sa kanya, kaya naman ay naghanda na ang ating bida ng isang electric shock sa kanyang kamay, at inihawak ito sa muka ng leader ng Buju Sword Clan. Ngunit bigla naman niya itong inatake, at nakawala sa kamay ng ating bida. Matapos ay agad itong umatake kay Yuhun. Sa isip naman ng ating bida na nagawa na nitong magpalabas ng electric shock sa kanyang ulo at sa kanyang conception vessel ngunit nagawa pa din itong makagalaw, matapos ay nagpatuloy ang ginagawa ni Yuhun na pagsalag sa mga ataking pinapakawalan nito sa kanya. Nang matapos ang ginagawa nitong pag-atake, ay napapaisip si Yuhun dahil ang isang ito ay ibang-iba, ngunit sigurado siya na isa itong Demonic Blood Reversal Art, ngunit ang mga mata nito ay hindi naging pula. Mukhang may kakaibang nangyayari sa isang ito. Sa isip naman nito na ang lahat ay may itinatagong sekreto, at tingin ba ng mga ito na ibibigay lamang nila ng ganun kadali ang tunay na Demonic Blood Reversal Art sa Lord at pati na din sa Sword Demon. Ang tanging hindi lamang kagandahan sa tunay na Demonic Blood Reversal Art ay ang itinatagal ng epekto nito ay kalahati lamang kaysa sa ibinigay nila sa Lord at sa iba pa. Sabi naman ng mga nakapalibot sa kanila na kaya natigilan ang Heavenly Demon ay dahil sa Demonic Blood Reversal Art,
Kaya naman ay nagsabi ang isang leader ng Elite Clan na pabagsakin ang clan leader ng Buju Sword Clan, pagkasabi nito ay agad naman silang nagsipag-sabudan patungo dito. Ngunit naghanda naman siya, at isa-isang inatake ang mga papasugod sa kanya ng mga clan leader ng mga Elite Clan. Sa nangyari ay isa-isang nagsipag-talsikan ito dahil sa lakas na mayroon ng leader ng Buju Sword Clan. May isang clan leader ang nakapagbigay dito ng kanyang atake, ngunit nagawa lamang nitong salagin. Nang matapos ay agad itong naghanda upang gumanti. Sa nangyari ay nakaramdam naman ito ng matinding takot, at napapatanong kung anong klaseng body defense ang mayroon ng isang ito. Matapos niyang atakihin ang clan leader ng Elite Clan ay agad itong nagtungo kay Qian Yuwon. Sabi nito na ang kaunting oras na mayroon ang teknik na ito ay sapat na upang paslangin ang Vice Lord. Nang makalapit ito kay Yuwon ay agad itong nagpalabas ng malakas na kapangyarihan upang ipang-atake sa ating bida. Nakita naman ito ng mga nakapaligid sa kanila kaya naman sinigawan nila ang ating bida at sinabihan na mag-ingat sa isang iyon. Habang papalapit ang atake kay Yuwon, ay inilabas nito ang kanyang Heavenly Demon Sword. Matapos na may palabas ito ng ating bida ay agad niya na inatake ang papalapit na leader ng Buju Sword Clan. Sa ginawang iyon ni Yuwon ay naputol ang isang braso ng hanggal na clan leader. Sa nangyari ay nagulat naman ito, nang matapos, ay sinabi dito ni Yuwon na nakakapanghinayang dahil sa isang braso lamang ang nagawa nitong maputol, ngunit bigla naman itong inasar ni Yuwon at sinabi na sa tingin ng ating bida na makakaya naman itong mabuhay ng mayroon lamang ulo at kanyang katawan. Sa nangyari ay galit naman ito, kaya naman ay agad na sinugod ulit nito ang ating bida at sinabi na akala ba nito na hahayaan niyang gawin ang mga bagay na nais ng Vice Lord sa kanya. Habang papalapit ito kay Yuwon ay tinitigan naman niya ito ng masama. Matapos ay agad na kumilos ang ating bida, at binigyan ito ng sunod-sunod na pag-atake. Sa nangyari ay napasigaw na lang ito sa matinding sakit na nararanasan niya, dahil sa pinutol ni Yuwon ang mga paa nito at ang kanyang natitirang braso. Matapos ay bumagsak na lamang ito sa sahig ng walang kalaban-laban, sa isip nito na paanong ang isang ito ay may ganun kalakas na kapangyarihan, at ito ay napaka-imposible na mangyari. Sa huli, ang pagiging talunan na nagawang matalo habang gumagawa ng oras upang makatakas ay mas mabuti pa na patayin na lang nito ang kanyang sarili. Sa kabilang banda naman ay nagawa din na matalo ang Brigade Leader Yo. Matapos ay sinabi ng Council Elder Yon na nagawa na nitong mahuli ang Brigade Leader gaya ng inutos sa kanya ng Vice Lord. Matapos ay sinabi sa lahat ni Qian Yuwon na inuutusan niya ang lahat bilang ang kanilang bagong Heavenly Demon, na hulihin ang lahat ng mga mandirigma at gwardya ng Buju Sword Clan, at kapag nagmatigas ang mga ito ay maari nilang patayin silang lahat. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos na sumang-ayon ang lahat sa iniutos ni Yuwon, ay agad naman na nagsilisan ang mga ito. Sa labas ng Grand Hall, ay hinarang ng Third Council Elder ang mga gwardya at miyembro ng Buju Sword Clan, at sinabi nito sa kanila na tingin naman nito na hindi na sila lalaban pa. Sa isip naman ng ibang leader ng Elite Clan na nasa labas ay hindi nila inaasahan na ang Brigade Leader ay madali lamang na mahuhuli, kaya naman ay napapatanong na ang dalawa kung ano na ang gagawin nila ngayon. Agad naman na napansin ng Third Council Elder ang dalawa, at tinatanong kung pati ba sila ay kasama sa plano ng mga ito. Kaya naman ay agad itong inatake ng Council Elder, na matagumpay naman nito na nasalag. Matapos ay sabi nito sa kanyang kasama na matagumpay niya ng nasalag ang atake kaya naman ay mabilis itong magtungo sa leader ng Buju Sword Clan, agad naman itong nagtungo sa kinaroroonan ng Grand Guardian at ng leader ng Buju Sword Clan. Sa isip nito na anuman ang mangyari ay kailangan nito na makalapit sa Grand Guardian at paslangin ang clan leader habang ito ay wala sa kanyang depensa. Nang makalapit ito sa likod ng Grand Guardian ay agad itong naghanda ng isang malakas na atake, ngunit mabilis lamang itong naramdaman ng Grand Guardian kaya naman ay ginamit nito ang kanyang Chi Telekinesis. Nagulat naman ito sa kanyang nakikita dahil sa maraming mga espada ang nakalutang upang atakihin siya, kaya naman ay agad itong dumpensa,
Ngunit sa huli ay hindi nito nagawang salagin ang lahat ng espada kaya naman ay matagumpay itong tumusok sa kanyang katawan. Matapos ay sinabihan ito ng Grand Guardian na mukhang minamaliit siya ng isang ito. Sa kabilang banda naman ay matagumpay na napaslang ng Third Council Elder ang isang hanggal na naglakas ng loob na magmatigas. Sabi nito sa iba pa na natitira na sinabihan na niya ang mga ito una pa lamang na huwag ng manlaban, matapos ay isa-isang inubos ng Council Elder ang natitirang kasamahan ng dalawa. Sa labas naman ay napapatanong ang ibang mga mandirigma ng Buju Sword Clan na kung bakit ang Lord ay nais silang paslangin, at mukhang may hindi magandang nangyari sa loob ng Grand Hall. Sinagot naman sila ng Demon Fist Clan leader na si Go Wang Hyun na ama ng taga-sunod ni Yu Wun na si Go Wang Hol. Sabi nito na ang kasalukuyang Heavenly Demon ay inutusan sila na ang lahat ng mga espiya na magmamatigas sa kanila ay mapapaslang, kaya naman ay mag-isip na ang mga ito ng mabuti bago kumilos. Agad naman na sumuko ang mga ito at sinabi na hindi sila mga espiya. Naiinis naman sa nangyari ang clan leader ng Buju Sword Clan, sa isip nito na kanilang plano na masusing isinagawa ng matagal na panahon ay sa ganito lamang haantong. Sa nakaraan ay may nag-utos sa kaniya na kapag may dumating na may dala ng utos para sa kanila, ay ang pinakamalaking plano ng kanilang clan na pinaghandaan nila ng ilang daang taon ay mag-uumpisa na, kaya naman ay tinanong siya nito kung naiintindihan ba niya ang kanyang gagawin, at ang taong tinutukoy nito ay nagpakita na sa kanyang henerasyon. Hindi nito inaakala na ang kanilang malaking plano ay bigla na lang naglaho, matapos ay tumawa ito ng malakas, at sinabi kay Yu Wun na tingin ba nito na tuluyan na itong nagwagi sa kaniya. Masayang sinabi nito na hindi man nila nagawang mapaslang ang kanyang mga puwersa, ngunit ang kanyang Royal Guard ay magpapalam na sa mundong ito. At sino sa tingin nito ang magagawang magprotekta sa Right Guardian at Left Guardian, dahil matapos ang signal na ipinadala nila kanina lamang ay kanina pa nakahandusay ang mga ito sa sahig. Sa narinig ni Yu Wun dito ay napangiti na lang ito at tinatanong kung yun lang ba ang mga sasabihin nito. Sa reaksyon naman ni Yu Wun ay nagtataka ito at nagkaroon ng malakas na pakiramdam na pati sa plano na iyon ay hindi din sila nagtagumpay. Sa kaparehas na oras, sa loob ng piitan sa timog silangang bahagi ng Heavenly Demonic Cult, ay nakakulong at nakatali ang dalawang guardian. Sa isip ng Left Guardian na mukhang may hindi magandang nangyayari upang magutos ang Lord na ay pakulong silang dalawa, at ano naman kaya ang nangyayari ngayon sa labas, at kung sakali ay hindi lamang sila kung hindi pati na din ang mga Council Elders ay maaring makulong kasama nila, at bukod pa doon ay ang Vice Lord Xian Yu Wun ay nasa seryosong panganib. Sa kabila naman ay pinipilit ng Right Guardian na kumawala sa kanyang pagkakatali. Sa isip naman ng Left Guardian na ang isang lasenggero na ito ay sinusubukan na kumawala kanina pa gamit ang kanyang breathing technique, ngunit mukhang nahihirapan siya. Napansin naman ng gwardya ang ginagawang ito ng Right Guardian kaya naman ay nagtanong ito kung ano ang sinusubukan na gawin ng Right Guardian. Galit naman dito ang Left Guardian dahil sa napansin na ng mga ito ang kanyang ginagawa. Kaya naman ay sinabihan na nito ang Right Guardian at inasar na ang kagaya niyang Guardian ay hindi man lang matagalan ang pagkakatali. Ninas naman dito ang Right Guardian at sinabi na hindi man lang nito makita ang sitwasyon nila at ngayon ay parang nais pa nito na makipag-away sa kanya, kaya naman ay sinagot siya ng Left Guardian na kung pagod na ito ay matulog na lang at huwag nang magpumilit. Sa nakikita naman ng mga gwardya ay naguguluhan ang mga ito sa dalawa, at umalis na lang dahil sa nag-aaway na naman ang dalawang ito. Ngunit napahinto naman ang mga gwardya dahil sa signal na kanilang natanggap, kaya naman ay tinitigan ng mga ito ang dalawang guardian at napapangiti na parang may mga masamang balak. Kinabahan naman ang dalawang guardian kaya naman ay tinanong na ito ng Right Guardian at sinabi na kung ano ang binabalak ng mga ito sa kanila. Nang bigla naman na may pumasok sa pintuan ng sapilitan at winasak ito, sa nangyari ay agad na nabahala ang gwardya kaya naman ay napatanong ito kung sino ang hanggal na nanggahas na pasukin sila. Nang bigla naman na nakatikim ang mga ito ng mabilisang atake, nagulat naman dito ang Left Guardian, dahil ang isang ito ay isa sa mga estudyante niya sa Demonic Academy at tagasunod ni Yu Wun, at ang isang ito ay si Go Wang Hol na mula sa Dark Fist Clan. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.